Sa bawat sulok ng ating mabilis na mundo, sa likod ng mga nagtataasang gusali at makabagong teknolohiya, may mga kwentong unti-unti nang binubura ng panahon. Mga kwentong hindi nakasulat sa mga aklat, kundi nakatanim sa lupa. Noong bago pa nauso ang mga butika at supermarket, ang ating mga ninuno ay may lihim na sandata laban sa gutom at sakit. Ito ang mga halamang naging saksi sa ating kasaysayan. Pero habang nawawala ang mga punong ito, nawawala rin ang ating kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ito ang 7 halaman na dapat mong makilala bago sila tuluyang maglaho. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Narito ang 7 makasaysayang halaman na naging bayani sa mga pamilyang Pilipino at sa mundo. Nilad. Bago pa maglitawan ang mga naglalakihang mall, ang Maynila ay punong-puno ng halamang ito. Mayroon itong puting bulaklak at ginagamit noon ang mga dahon nito para sa paggawa ng sabon at panggamot sa lagnat. Dito nagmula ang pangalan ng ating kabisera, Maynilad, na ang ibig sabihin ay doon ay may halamang nilad. Ngayon, kailangan mo pang maglakbay sa mga liblib na bakawan para lamang makita ang halamang nagbigay ng pangalan sa ating kabisera. Kamuting kahoy. Bagamat kilala pa rin ito bilang merienda, nakalimutan na ng marami na ito ang itinuturing na survival food noong panahon ng Hapon. Noong panahon ng Hapon, ang bigas ay naging ginto o napakamahal ang halaga. Gutom ang pinakamalaking kalaban ng bawat pamilya. Dito pumasok ang kamuting kahoy. Hindi ito mapili sa lupa, hindi kailangan ng abono, pero ito ang naglaman sa mga kumakalam na sikmura ng ating mga lolo't lola habang nagtatago sa mga bundok. Iba o kamyas. Dahil sa mga instant sinigang mix, unti-unti nang nawawala ang puno ng kamyas sa mga bakuran. Noong unang panahon, hindi lang ito pampaasim. Ginagamit itong pangalis ng mantsa sa barot saya at ang katas nito ay mabisang panglinis ng sugat at pampababa ng pamamaga bago pa mauso ang mga antiseptic cream. Buntot tegre o snake plant. Ngayon ay dekorasyon na lamang ito sa mga aesthetic na bahay. Pero noong unang panahon, ito ay itinuturing na tagapagligtas ng hangin. Bago napatunayan ng NASA ang kakayahan nito, alam na ng mga matatanda ang halamang ito ay naglilinis ng hangin sa loob ng bahay na mahalaga noon sa maliliit at siksikang dampa upang maiwasan ang sakit sa baga. Pinaniniwalaan din noon na kapag mayroon ka nito sa bahay, protection din ito sa masasamang espiritu at sa aswang. Sampagita. Ang sampagita ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan at kulturang Pilipino. Ginawa itong pambansang bulaklak dahil sa sumisimbolo ito sa kadalisayan, katapatan at lakas ng loob ng mga Pilipino. Ginamit ito ng mga ninuno bilang lunas sa iba't ibang karamdaman. Ginagawa itong tsaa bilang pampababa ng lagnat. Ang dahon naman ay itinatapal sa sugat o sa sentido para sa sakit ng ulo. Araro o oraro. Madalas nating marinig ang oraro bilang cookies, pero ang halamang ito ay unti-unti nang nalilimutan. Ang rhizome nito o laman ay ginagamit noon bilang pangontra sa lason, mula sa kagat ng insekto o panis na pagkain. Ito rin ang pangunahing pagkain ng mga sanggol at matatanda noong panahong wala pang processed baby food dahil napakadali lang nitong tunawin sa tiyan. Makabuhay. Ang pangalan pa lang nito ay nagpapahiwatig na ng kapangyarihan. Makabuhay. Itinuturing itong universal medicine
Noong unang panahon, ginamit ito ng mga revolusyonaryo at mga pamilyang walang pambili ng gamot para sa malaria, lagnat at mga sakit sa balat. Kahit napakapait, ito ang simbolo ng katatagan ng pamilyang Pilipino. Mula sa nilad na nagbigay ng pangalan sa ating kabisera hanggang sa makabuhay na naging huling sandigan ng ating mga bayani, nakita natin na ang ating kasaysayan ay hindi lang nakasulat sa mga monumento, kundi nakaugat sa ating sariling lupa. Ang 7 halamang ito ay paalala na ang tunay na kayamanan at seguridad ay wala sa mga imported na gamot o processed food. Ito ay nasa kakayahan nating kumilala at magpahalaga sa kung anong ibinibigay ng kalikasan. Ano ang masasabi mo sa mga halamang aming nabanggit? Nakikita mo pa rin ba ang mga halamang ito ngayon? Ibahagi ang iyong opinyon tungkol dito at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.